Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Balak ko na ho sanang dalhin si Joy sa Maynila, Inay. Ano? Anong sinasabi mo, Mirna? Huwag niyo naman ho akong pagtaasan ng boses. Nagpunta ho ako dito at kinakausap ko kayo ng maayos. Sino naman ang hindi magtataas ng boses kung bigla-bigla mo nalang sinasabi sa akin na kukunin mo na ang apo ko? Kahit ang pagpunta mo rito ay wala kang pasabi. Pasensya na ho. Ngayon lang ho kasi ako nagkaroon ng libreng oras para makauwi rito sa probinsya. Biglaan lang din ho ito at hindi rin ho ako pwedeng magtagal dahil may trabaho na ho ako ulit. Yan ang lagi mong iniisip. Puro trabaho. Dahil may binubuhay po akong anak, Inay. Kailangan ko ho talaga magtrabaho ng mabuti. Lalo na at gaya ho ng sinabi ko, balak ko na pong isama si Joy sa Maynila at dun ko na ho siya gustong pag-aralin. Sa kabila ng mahinahon na pakikipag-usap ko kay nanay, kitang-kita ko ang inis niya sa muka. Hindi ko naman siya masisisi na gano'n ang maging reaksyon niya dahil parang uulitin ko lang din ang ginawa ko sa kanya noon nang piliin kong umalis sa poder niya ng dalaga pa ako. Meron akong isang anak mula sa pagkadalaga. Si Joy, 17 na siya. Mula bata pa lang ay sinanay na ang nag-alaga sa kanya dahil inuna ko nga ang pagtatrabaho ko at meron pang isang mas malalim na dahilan kung bakit pinilit kong lumayo kay nanay noon. Nakita ko pang anak kong pasilip-silip sa silid niya at parang nakikinig talaga siya sa usapan namin ni nanay. Pero sa tuwing nagtatama ang mga paningin namin, mabilis lang din niyang isinasarado ang pinto. Nagbalik ang tingin ko kay nanay nang mabilis siyang tumayo at dinuro-duro niya ako. Hindi mo pwedeng makuha ang apo ko! Hindi ako papayag! Ako na halos ang nagpalaki sa kanya! Tapos ganito lang ang gagawin mo, Mirna? Inay, ayoko hong magtalo tayo. Pero sana maintindihan niyo ako. Gusto ko rin naman hong makasama na ang anak ko. Nakapag-ipon-ipon na ho ako kaya gusto ko naman na ako naman ang mag-alaga sa kanya. Wala ka talagang utang na loob! Wag ho kayong mag-alala. Hindi naman ho porket hindi na nakatira dito si Joy ay pababayaan ko na kayo. Magpapadala pa rin naman ho ako ng buwanang pera sa inyo Ano nga kala mo? Tungkol lang sa pera ang nararamdaman kong galit ngayon? Nagkakamali ka, Mirna. Ginagawa mo lang sa akin ngayon ang ginawa mo sa akin noon. Tinatalikuran mo lang ulit ako. Dahil nagtataasan na kami ng boses ni nanay, kaya naman hindi ko na rin maiwasan ng mapatayo at pantayan siya. Pinipilit kong ikalma ang sarili ko dahil ayokong magtalo kami sa muling pagkikita namin, lalo na at ngayon na nga lang ulit kami nagkita ng personal. Alam niyong hindi ko intensyon na iwan kayo dahil lang sa pansarili kong kagustuhan. Talagang pinilit niyo akong gawin yun dahil sa bagay na gusto niyong matutunan ko na labag sa loob ko. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, hindi naman masama ang matuto ng pambabarang. Kung hindi ho sa inyo masama, para sa akin sa tingin ko ay masama yun. Bata pa nga lang ako ay madalas ko na siyang nakikita na nambabarang. Labas-masok ang mga pumapasok sa bahay namin para magpatrabaho sa kanya ng mga taong gusto nilang gawan ng masama. Kadalasan ay mga misis na gustong gantihan ng asawa o kabit. Sa trabahong yon kaya may nahahain na pagkain si nanay sa harap ng lamesa namin. Pero dahil bata pa ako noon, hindi ko masyadong ginawang big deal ang akala ko ay trabaho niya lang. Pero nung naging dalaga na ako at gusto niya na matuto na rin ako na mambarang at naipaliwanag niya sa akin ang mga kakaibang sakit na naibibigay niya sa taong binabarang, doon ko na naisip na hindi talaga maganda yon. At dahil din doon, kaya lumayas ako sa poder ni nanay at naging solo na lamang. Bumalik ako noong nanganak ako kay Joy at sa kanya ko ipinahabilin dahil kinailangan kong magbanat ng buto. Pinagkatiwala ko sa kanya si Joy sa pag-aakala na tumigil na siya sa ganong klase ng trabaho pero dun pala ako nagkamali. Hindi! Hindi mo makukuha sa akin ang apo ko! Apo niyo lang siya, inay. Ako pa rin ang ina niya, kaya ako ang dapat masunod dito. Ako ang nagpalaki sa kanya. Sanggol pa lang ay nasa akin ang apo ko. Please naman, inay. Huwag mo namang ipagdamot sa akin ang sarili kong anak. Bakit? Ipinagdamot mo rin naman sa akin ang pagiging anak mo, hindi ba? At ngayong natutupad ko na ang gusto ko na matuto si Joy sa pambabarang na hindi mo nagawa noon, tsaka mo siya kukunin sa akin? Para bang hindi pinag-isipan ni nanay ang mga salitang sinabi niya at kusa na lang yung lumabas sa bibig niya kaya pati siya ay nagulat sa kanyang pag-amin. Pati ako ay natigilan din.
Parang may kung anong mainit na dugo ang unti-unting gumagapang paakyat sa dibdib ko at napasigaw na ako. Anong sinabi niyo, inay? Tinuturuan niyo ang anak ko na mambarang? Uulitin ko, hindi naman masama ang matuto noon, Mirna. Kahit na, ipinagkatiwala ko sa inyo ang anak ko. Akala ko'y tapos na kayo sa bagay na yan dahil matanda na kayo. Pero hindi pa rin pala kayo nagbabago. Pati ang anak ko, dinadamay niyo sa kahibangan niyo. Hindi ito kahibangan, Mirna. Hindi mo ba nakikita? Isang regalo ito. Isang kakayahan na pwedeng mapakinabangan. Mapakinabangan na ano? Na makagawa ng masama sa ibang kapwa? Mali ito, inay. Ngayon, mas binigyan niyo lang ako ng rason para kunin ko na talaga ang anak ko at ilayo sa inyo bago pa siya maging kasing sama niyo. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin ni nanay sa akin dahil agad ko na siyang tinalikuran. Kahit na tinawag pa niya ang pangalan ko ay hindi ko na siya pinansin pa at saka dire-diretsyong pumasok sa loob ng kwarto ng anak ko. Naabutan ko siya na nakaupo lang sa sulok ng kanyang kama. Ramdam ko na susunod pa sa loob ng silid si nanay kaya naman sinarado ko na muna yung pinto at nilakyon at saka ko hinarap si Joy. Tumayo ka na dyan, anak. Mag-impake ka na ng mga gamit mo. Aalis na tayo. Paano po si Lola? Huwag mo na siyang isipin pa. Aalis na tayo. Hindi ko po iiwan si Lola. Huwag nang matigas ang ulo mo. Sasama ka sa akin sa Maynila. Ilalayo kita sa kanya. Wala pong masamang ginagawa sa akin si Lola. Wala? Pero may masama siyang tinuturo sa'yo. Kaya pwede ba? Tumayo ka na dyan at tulungan mo akong mag-impake ng mga gamit mo. Hindi na sumagot pa sa akin ang anak ko at kahit mukhang napipilitan lang siya ay sumunod pa rin siya sa inutos ko. Pagkatapos na mag-al sa balutan ay mahigpit kong hinawakan ang kamay ng anak ko bago kami lumabas ng kanyang kwarto. Agad akong sinalubong ni nanay. Galit pa rin ang ekspresyon ng mukha niya pero mas galit ako. Hindi mo pwedeng kunin ang apo ko! Pwede, inay! At gagawin ko! Hinding-hindi ko na siya ibabalik pa sa inyo! Kasamaan lang ang itinuturo niyo sa kanya! At saan mo ititira ang apo ko ron? Sa parehong bubong kasama ng lalaki mo? Hindi ko ho lalaki si Luisito. Partner ko siya at alam kong mabuting tao siya kesa sa inyo. Sa poder namin, hindi namin tuturuan ng isang menor de edad na mga bagay na hindi pa niya ganun kaalamang kahihinatnan. Masyado niyong nilaso ng mura niyang isipan. Ang sama niyo talaga. Kaya ngayon, hindi na magbabago pang isip ko, inay. Kukunin ko na siya at ilalayo ko na sa inyo si Joy. Ilalayo ko siya sa mga kasamaan na ginagawa niyo. Hindi ako papahayag, Mirna. Babawiin ko ang apo ko sa'yo. Tignan na lang ho natin kung mababawi niyo pang anak ko sa akin. Tara na, Joy. Ayaw pang magpahila ng anak ko noong hinigit ko na siya. Nakatingin pa rin siya kay nanay na para bang ayaw niya itong iwan. Pero nagmatigas na ako. Hinila ko siya ng puwersado at saka inilabas na sa pamamahay na yon. Sumisigaw pa sa akin si nanay pero hindi ko na siya pinansin pa. Mabilis lang kaming nakarating sa terminal. Yakap-yakap ko ang anak ko habang hinahaplos ang buhok niya. Hinding-hindi na tayo babalik sa lola mo, anak. Kaya kalimutan mo na siya. Kalimutan mo na rin ang mga bagay na itinuro niya sa'yo. Wala pa naman pong naituro sa akin si Lola. Huwag po kayong mag-alala. Mas mabuti yon. Ayokong maging masama ka katulad niya. Hindi po masama si Lola. Hindi mo pa naiintindihan ang masama at hindi, anak. Hindi na po ako bata. Huwag na natin tong pag-usapan at pagtalunan, Joy. Mas maganda kung magpahinga ka na muna. Agad kaming sinalubong ng kinakasama ko na si Luisito nang makarating na kami ng anak ko sa bahay na inuupahan namin sa Maynila. May ngiti sa labi ni Luisito nang makita niya si Joy sa unang pagkakataon. Pero sa kabila ng magandang ngiti ng kinakasama ko sa aking anak, wala namang ganting ngiti si Joy sa kanya. Tinignan niya lang ito ng diretsyo nang batiin siya ni Luisito. Nakaramdam ako ng konting tensyon sa tingin ng anak ko kaya naman ako na ang nagsalita. Joy, eto nga pala si Tito Luisito mo. Siya yung kinakasama ko. Simula ngayong araw na ito, makakasama mo na rin siya rito. Magtutulong kami para alagaan ka. Batiin mo naman siya. Hello po, Tito Luisito. Hello, Joy. Nagagalak ako makilala ka. Matagal ka na naikukwento sa akin ng mama mo. Masaya ako na makakasama ka na namin dahil kung hindi mo na itatanong,
Miss na miss ka na nitong mama mo. Totoo yon, Joy. Kaya nga sobrang saya ko na dito ka na sa poder ko titira. Hinding-hindi ka na mawawala sa akin. San ho ba ang magiging kwarto ko? Gusto ko na po kasing magpahinga eh. Hindi ako masyadong nakapagpahinga sa biyahe. Ganun ba? Sige, dito yung kwarto mo. Halika. Ako na magbubuhat niya mga bag mo. Mukhang mabigat eh. Hindi na ho, ako na lang po. Naiintindihan ko naman ang pagiging ilang ng anak ko sa kinakasama ko, kaya naman tinanguan ko na lang ng simple si Luisito, kaya hindi na rin ito nagpumilit pa. Buti na lang at inabala na lang niya ang sarili niya para maghanda ng magiging hapunan namin habang ako naman ay sinamahan na ang anak ko sa magiging kwarto niya. Eto nga pala ang magiging kwarto mo, anak. Solo ka lang dito kaya magkakaroon ka talaga ng privacy. Mabuti naman po. Ayoko rin ho kasi nang bigla na lang may pumapasok dito sa kwarto ko eh. Noted yan. Walang iistorbo sa'yo. O siya, tulungan na kitang mag-ayos ng mga gamit mo para mapadali ka na. Hindi na po. Oh, bakit? Para sana matapos na kagad at nang makakain na rin tayo ng hapunan ng sabay-sabay. Nagluluto na ang Tito Luisito mo. Madali na lang yun. Hindi na po muna ako kakain ng hapunan. Gusto ko lang pong ayusin ang mga gamit ko ng mag-isa at saka magpapahinga na rin po ako. Bukas na lang ho ako sasabay ng pagkain sa inyo, kung pwede. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko sanang makasabay ka ng pagkain sa unang araw mo rito sa bahay namin ni Luisito. Pero sige, kung yan ang gusto mo ay rerespetohin ko naman yun. Salamat ho. Binatuhan ko muna ng tingin ng anak ko sa pagbabakasakali na magbabago pa ang isip niya. Pero parang hinihintay na lang niya talaga na lumabas na ako, kaya kahit napipilitan ay lumabas na nga ako ng silid niya. Sinamahan ko na lang si Luisito sa pagluluto at ipinaalam sa kanya na hindi sasabay sa akin ang anak ko sa pagkain. Hayaan mo na muna ang anak mo, mahal. Baka naman kasi pagod lang talaga siya. Ang layo rin naman kasi na naging biyahe nyo. Pakiramdam ko kasi na ang layo talaga ng loob niya sa akin, mahal. Hindi mo naman siya masisisi, mahal. Matagal na panahon siya nakatira sa nanay mo. Pero ang mahalaga ngayon ay makakabawi ka na sa kanya. Bigyan mo pa siya ng sapat na oras. Siguradong lalapit din ang loob niya sa'yo. Sana nga, mahal. Umaasa ako sa sinabi ni Luisito na baka nga sa ilang araw na makakasama ko ang anak ko sa iisang bubong ay baka lumapit na ang loob niya sa akin. Pero hindi yun ang nangyari. Pakiramdam ko ay parang estranghero pa rin ang tingin niya sa akin. Sa katunayan ay nagbibigay lang siya ng paggalang sa akin pero hindi pa rin niya ako tinatawag na mama. Masakit sa loob ko yun pero binibigyan ko pa rin siya ng oras na makapag-adjust. Katatapos ko lang makapaghanda ng magiging almusal namin at saka ni Luisito bago siya pumasok ng kanyang trabaho. Balak ko sanang puntahan si Joy sa kanyang kwarto para sana tawagin siya na mag-aalmusal na, kaya lang hindi yun natuloy dahil agad na tinawag ako ni Luisito. Mahal? Oh, bakit mahal? Makakapunta ka ba sa bayan mamaya? Oo, mamamalengke ko. Bakit mahal? Baka naman makakabili ka ng spray na pampatay sa insekto. Insekto? Bakit? May insekto ba rito sa bahay? Oo eh. Magdadalawang araw ko na nakikita na palipad-lipad. Ano bang klaseng insekto yon? Ipis ba? Hindi, mahal. Hindi ko nga alam kung anong klaseng insekto yon. Basta kulay itim yon at lumilipad. Nakakainis nga at para bang pinapaikutan niya ako. Sa tuwing pinipilit ko naman paluin at patayin, parang kusa na lang na nawawala dahil hindi ko na nahahanap. Tapos bigla na lang ulit susulpot. Ganun ba? O siya, sige, bibili na lang ako sa bayan mamaya. Ako na lang ang mag-i-spray. Sige, mahal. Magbihis ka na ron. Tatawagin ko lang si Joy sa kwarto niya para sabay-sabay na tayong mag-almusal. Sige, mahal. Mag-aahit lang din muna ako nitong bigote ko. Susunod na lang ako. Okay. Tumiretso na ako sa kwarto ng anak ko at kinatok yun. Nang makailang katok ako at hindi pa rin sumasagot mula sa loob, pipihitin ko na sana ang doorknob nun para buksan yun. Ngunit kusa na rin yung bumukas at mabilis siyang lumabas ng kanyang kwarto kasabay ng agad din niyang pagsarado ng pintuan sa kanyang likuran. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Wala naman anak. Tinatawag lang kita para sabihing nakahanda ng almusal. Halika na at kumain ka na.
Sige po. Nauna na kami sa hapag dahil nasa banyo pa si Luisito. Nagsisimula na rin kaming kumain noon nang biglang sabay kaming natigilan ni Joy sa pagsubo ng pagkain nang biglang tinawag ako ni Luisito. Bago pa ako makatayo sa inuupuan ko ay lumabas na siya ng banyo habang ang hintuturo niya ay nakapasok sa tenga niya na para bang pilit niya yung kinakamot. Tumayo ako at agad siyang nilapitan. Bakit? Anong problema, mahal? Yung sinasabi kong insekto, ayan, pumasok na sa tenga ko. Ano? Akala ko pa naman ay malaking insekto ang tinutukoy mo. Maliit lang pala. O siya, umupo ka ron sa may sala at titignan ko. Kukuha lang ako ng flashlight at yung panghinunuli. Sige mahal, pakitingnan muna. Talagang pumasok sa loob eh. Anak, sandali lang ha. Tapusin mo na yung kinakain mo at aasikasuhin ko lang tong si Tito Luisito mo. Sige po. Inasikaso ko muna si Luisito kung saan ay tinignan ko nga sa loob ng tenga niya na pinasukan nga raw ng insekto. Ngunit kahit nakailang minuto na ako sa pagkalikot at sa pagtingin ng tenga niya ay wala naman akong makita ron na insekto. Wala naman, mahal eh. Sigurado ka bang pumasok talaga rito sa tenga mo? Oo mahal, naramdaman ko talaga. Medyo kumirot pa nga nung tuluyan siya nakapasok eh. Wala kasi kong makita eh. Ngayon ba, nararamdaman mo bang lumalakad sa loob? Wala na akong maramdaman ngayon. Pero kanina, meron talaga kaya sigurado ako nang pumasok talaga yung insekto sa loob. Pero kung wala kang makita, hayaan na lang muna natin. Kailangan ko na rin kasing pumasok sa trabaho. Malilate na ako. Ay oo nga, ano? Anong oras na pala, mahal? Kaya nga eh, hindi na ako mag-aalmusal mahal. O sige, ingat ka ha? Pagkatapos umalis ni Luisito para pumasok sa kanyang trabaho, ay nagpaalam na rin si Joy para pumasok na sa kanyang silid dahil tapos na siyang kumain. Pumayag naman ako at ipinaalam sa kanya na aalis na muna ako ng bahay dahil mamamalengke ko. Gusto ko pa nga siyang isama pero tumanggi naman siya kaya hindi ko na rin pinilit pa. Halos nawala na rin nga sa utak ko ang tungkol sa insektong pumasok sa tenga ni Luisito. Kaya sobrang nataranta ako nung pagdating ng hapon ay biglang sinugod pa uwi si Luisito ng katrabaho at kaibigan nitong si Edgar. Halos walang malay si Luisito habang nakaalalay ang kaibigan nito sa kanya. Tumatagaktak din ang pawis ni Luisito at mabigat ang paghinga. Edgar, anong nangyari kay Luisito? Hindi ko alam, Maring Mirna. Bigla na lang bumagsak itong si Paring Luisito sa trabaho. Kahit yung iba mga kasamahan namin sa trabaho ay nabigla dahil maayos pa naman ang kalagayan niya kanina nung pagpasok niya. Tapos eto, bigla na lang siyang nanghina. Ano? Naku, pakitulungan naman akong ihiga siya sa kama oh. Sige Mare. Wala naman siyang lagnat, hindi naman siya mainit. Bakit grabe naman ang tagaktak ng pawis niya? Wala talaga akong alam, Maring Mirna. Ang sabi lang niya kanina, parang kumikirot yung bandang tenga niya. Yun lang naman yung inireklamo niya sa akin. Nabanggit niya kasi na may pumasok nga raw doon na insekto nung umaga bago siya pumasok ng trabaho. Oo nga pala. Nawala sa isip ko yun ah. O siya Mare, aalis na ako ha. Talagang hinatid ko lang itong si Paring Luisito rito pa uwi. Kailangan ko pang bumalik sa trabaho eh. Sige Edgar, salamat ha. Pagkaalis ni Edgar ay inasikaso ko naman kagad si Luisito. Kumuha ko ng plangganita na nilagyan ko ng maligamgam na tubig. Habang ginagawa ko yun ay nakita ko si Joy na lumabas ng silid niya habang nakatingin sa akin. Joy anak, ikaw na muna ang bahala sa pagluluto ng hapunan natin ha. May sakit ang Tito Luisito mo eh. Aasikasuhin ko lang muna. Sige po, wala pong problema. Salamat anak ha. Kapapalengke ko lang naman kanina kaya marami kang pwedeng pagpilian dyan kung anong gusto mong lutuin. Sige ho, ako na po ang bahala. Asikasuhin niyo na po ang lalaki niyo. Lalaki? Anong ibig mong sabihin dyan? Si Tito Luisito ho pala. Pasensya na ho, medyo naninibago lang. Mag-iisang linggo ka na rito, Joy. Sana hindi ka ganyan sa Tito Luisito mo. Pero sige, palalagpasin ko muna ito. Maiwan na muna kita dyan. Ikaw na muna ang bahala sa kusina. Kailangan ako ngayon ng tito mo. Sige po. Akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang pahinga ni Luisito matapos ko siyang asikasuhin.
Pero nung pagsapit ng madaling araw ay bigla akong nagising dahil sa pagdaing niya na nilalamig siya at grabe raw ang pananakit ng kanyang katawan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, mahal. Ang sakit ng katawan ko. Ang sakit-sakit. Nanginginig din ako sa lamig. Pero hindi naman malamig, mahal. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko talaga alam, mahal. Ang sakit talaga. Pati ang ulo ko sobrang sakit. Grabe na rin ang panginginig ng katawan mo. Teka nga muna at ipagtitimpla kita ng kape nang mainitan ka naman kahit papano. Tumayo na ako at lumabas ng kwarto namin. Didiretso na sana ako papunta sa kusina para ipagtimpla si Luisito ng kape, ngunit biglang napahinto ako sa paglalakad ko nang matanaw ko ang kwarto ng anak ko na bukas pa ang ilaw. Hindi lang yun dahil naririnig ko rin na parang mahina siyang nagsasalita sa loob. Dahil doon, nagpa siya akong lumapit muna sa kwarto niya. Bubuksan ko na lang sana yun at hindi nakakatukin. Pero kusa na naman yung bumukas ng akma ko nang aabutin ng doorknob. Pareho kaming nagkagulatan sa isa't isa. Bakit gising ka pa, anak? Anong oras na? Magbabanyo lang ho sana ako. Ganun ba? Bakit parang naririnig ko na may kausap ka dyan sa loob? Parang bumubulong ka. Nainis lang ho ako kasi naalimpungatan ako. Siguradong mahihirapan ulit ako na makatulog. Kung sa bagay, sige na, magbanyo ka na nang makabalik ka na ulit sa pagkatulog mo. Mag-iinit lang ako ng tubig para ipagtimpla ng kape ang Tito Luisito mo. Masama pa rin kasi ang pakiramdam niya eh. Sige po. Halos hindi na ako makabalik sa pagtulog ng maayos dahil panay ang daing ni Luisito ng masakit sa kanya. Hindi ko naman siya mapabayaan kaya kahit pagod at inaantok ay inalagaan ko pa rin siya. Nung kinaumagahan naman, kahit alam kong 1 oras pa lang akong nakakatulog, ay nagising na naman ako sa halinghing ni Luisito. Aray! Aray, ang sakit! Bakit? Bakit? Anong nangyayari? Ang sakit-sakit ng tenga ko, mahal. Aray! Ha? Teka, titignan ko. Baka dahil yan sa pumasok na insekto. Tinanggal ko ang kumot na nakabalot sa katawan namin para makatayo ako. Kaso nga lang, natigilan ako nang makita ko ang namamagang mga paa ni Luisito. Kakaibang pamamaganon na parang tusukin yun ng karayom ay tila puputok. Kapansin-pansin din ang kakaibang kulay noon na parang nangingitim. Anong nangyari sa paa at binti mo, mahal? Ano to? Bakit namamagama ka pa ako? Hindi ko rin alam, mahal. Hindi ko rin magalaw. Wala akong maramdaman. Hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Teka, kumalma muna tayo. Paano ko kakalma? Ang sakit ng tenga ko. Tapos hindi ko rin magalaw ang mga paa ko. Magpadala na kaya ako sa ospital. Nag-aalala na ako, mahal. Kumalma muna tayo, mahal ha? Isa-isa lang. Teka, unahin muna natin yung nananakit mong tenga. Titignan ko muna yan. Kukuha lang ako ng flashlight sa labas ha? Binalot ako ng takot at kaba pero hindi ko muna yun pinahalata kay Luisito dahil ayaw kong makaramdam din siya ng takot. Pero alam ko ng mga oras na yun, may kakaiba ng ideya na pumapasok sa utak ko at alam kong sigurado ako sa bagay na yun. Kaya naman pagkalabas ko ng kwarto, dumiretso kagad ako sa may banyo at nilabas ang cellphone ko para tawagan si nanay. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko dahil sa galit kahit na hindi ko pa siya nakakausap. At nang sagutin niya na ang tawag, doon na ako hindi nag-aksaya ng oras. Galit ang boses ko pero mahina lang yun dahil ayokong marinig ni Luisito ang pwede kong sabihin lalo na at wala siyang alam sa tunay na pagkatao ni nanay. Ang tanging alam niya lang, hindi kami magkasundo kahit noon pa man. Talaga bang hindi niyo kami titigilan? Ano bang sinasabi mo? Tatawag ka lang para pagtaasan ako ng boses? At sino ang hindi magtataas ng boses sa inyo? Pinapahirapan niyo si Luisito. Ano bang sinasabi mo ngayon, Mirna? Tanggalin mo ang sakit na nilagay mo kay Luisito, inay. Huwag mo siyang idamay rito. Ano? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong alam dyan. Pwede ba, inay? Huwag ka nang magmaang-maangan dyan. Huwag ka nang magsinungaling. Ikaw lang ang alam kong may motibo para barangin si Luisito. Tanggalin niyo na ang sakit na nilagay niyo sa kanya. Ha? Ano ka mo? Oh, ano? Hindi kayo makapagsalita dyan? Pati ba naman si Luisito? Hindi ko alam ang binibintang mo sa akin, Mirna.
Huwag ka nang magsinungaling, inay. Binabarang mo si Luisito. Alam ko yon. Nandito siya at dumadaing dahil sa sakit ng tenga niya. Namamagari ng kanyang dalawang paa at saka binti. Napakabiglaan naman nun kung sinasabi niyong wala kayong kinalaman dito. Alam na alam ko na may kakayahan kayo para gawin ito sa kanya. Wala talaga akong kinalaman dyan. Kung ayaw mong maniwala, wala akong magagawa. Pero uulitin ko, wala akong alam sa mga binibintang mo sa akin. At kahit naman ano pa yata ang sabihin at isagot ko sa'yo, hindi ka pa rin maniniwala. At talagang paninindigan niyo yung pagsisinungaling niyo sa akin? Ganyan na ba talaga kayo kawalang kwenta? Binabalaan ko kayo, inay. Tanggalin niyo ang barang niyo sa kinakasama ko kung ayaw niyong hindi ko na kayo kilalanin bilang ina ko. Huwag niyong idamay si Luisito sa away natin. Wala siyang kinalaman dito. Maniwala ka. Hindi ako maniniwala sa inyo. Wala akong paniniwalaan na kahit anong salita na lalabas dyan sa bibig niyo. Alam ko kung anong kaya niyong gawin. Katulad ng sinabi ko, ikaw lang ang may motibo para pahirapan si Luisito. Galit ka sa akin dahil sa pagbawi ko sa anak ko sa inyo. Pero ang kinakasama ko ang ginagantihan nyo. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Luisito, sisiguraduhin kong pagbabayaran nyo rin ito. Kaya ngayon pa lang, tanggalin nyo na kung ano mang nilagay nyong sakit sa katawan niya. Hindi ko na hinintay pa ang susunod na sasabihin ni nanay dahil mabilis ko siyang pinagbabaan ng tawag. Napahawak ako sa sintido ko at napahinga ng maluwag. Bala ko na sanang bumalik sa pag-iintindi kay Luisito, kaya lang bigla akong napahinto sa balak kong paglalakad nang mahagip ng mata ko ang anak ko sa nakabukas na pintuan ng kanyang kwarto. Nakatingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi ko maiwasan na mapakunot ang noo nang mapansin kong masama ang pinupukol niyang tingin sa akin. Gising ka na pala, anak. Gutom ka na ba? Pasensya na ha, wala pa akong lutong almusal. Huwag niyong pagsasalitaan ng ganun si Lola. Natigilan ako at hindi nakapagsalita sa sinabi ni Joy. Halata ang galit at inis sa boses niya at medyo nasaktan ako sa parte na yon dahil hindi ko akalain na kaya niyang maramdaman yon sa mismong ina niya. Labas ka rito, Joy. Hindi mo alam ang pinupunto ko at punot dulo ng dahilan kung bakit ako galit sa lola mo ring mo. At isa pa, usapan niyo ng mga matatanda. Hindi ka dapat nakikinig. Nakatayo ako mismo sa harapan ng kwarto ko kaya malabong hindi ko marinig ang boses niyo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ba galit na galit kayo kay Lola? Wala ba talaga kayong utang na loob sa nag-alaga sa akin ng matagal na panahon? Kung nilalason niya ang utak mo, wala akong magiging utang na loob sa kanya. Tignan mo nga yung inaasal mo sa akin ngayon, Joy. Mas pinapatunayan mo lang talaga sa akin na nilason na nga ni nanay ang utak mo. Hindi nilason ni Lola ang utak ko. Siya ang nag-alaga sa akin ng matagal na panahon kaya pwede ba? Huwag niyo siyang pagsasalitaan ng masama. Talaga bang ganyan mo ako dapat kausapin, Joy? Kung kausapin mo ko ay para bang hindi mo ako ina. At saka simula nang dumating at tumira ka rito sa poder ko, hindi mo pa ako tinatawag na mama. Talaga bang nilason na ni nanay ang isip mo para magalit ka ng ganyan sa akin? Nasa murang edad ka pa. Bata ka pa para makaramdam ka ng ganyang galit sa akin. Ang tanong, nagpakaina ba kayo sa akin? Si Lola mo ring lang naman ang tinuturing kong ina dahil siya lang ang nandun sa akin nung mga panahong mas kailangan kita. Kayo, nasan ba kayo ng panahon na yon? Hindi ba't nandito kayo? Inuuna ang ibang lalaki? Yan ba talagang mga tinuro sa'yo ni Nanay Joy? Bakit ba lagi na lang si Lola mo ring ang sinisisi nyo? May sarili akong utak. May sarili akong nararamdaman. Hindi na ako bata para hindi ko makita mismo kung anong ginagawa nyo. Totoo naman ang sinasabi ko, hindi ba? Pinabayaan nyo ako. Hinayaan yung lumaki ako nang wala kayo. Habang kayo, nasa piling ng lalaki nyo. Mas pinili nyo ang lalaki nyo kesa sa akin. Makatama nga ang sinasabi ng mga kaklase ko nun sa akin na totoong makatika at puro lalaki na lang ang nasa isip mo. Tumoble ang sakit na nararamdaman ko dahil hindi ko talaga inaasahan na maririnig ko ang mga salitang yun sa mismong anak ko. Parang may kung anong sumaksak sa puso ko dahil sa mga sinabi niya. Dala na rin siguro ng pagod at puyat at dahil wala akong sapat na tulog, hindi na ako nakapag-isip ng maayos at naiangat ko ng bigla ang aking kamay. Handa na akong sampalin ng anak ko pero bago pa dumapo ang kamay ko sa pisngi niya, naiwan na yun sa ere dahil sa malakas na pagkakasigaw ni Luisito sa loob ng kwarto namin. Tinatawag niya ang pangalan ko at humihingi siya ng tulong.
Naibaba ko na ang kamay ko at muling binalingan ng tingin si Joy na diretsyo pa ring nakatingin sa akin kung saan hindi man siya natinag sa pinagkakatayuan niya. Mas pinili ko na lang na wag na magsalita pa at agad napuntahan si Luisito sa kwarto namin. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Mahal! Mirna! Halika rito! Tingnan mo to! Ang alin? Nang tuluyan na akong makalapit kay Luisito, doon pa lang talaga natanaw ng mga mata ko ang paa at binti niya. Biglang nanlaki ang pamimilog ng mga mata ko at naitakip ko rin ang dalawang kamay ko sa bibig ko dahil sa nakita ko. Lumobo ang dalawang binti niya hanggang sa paa niya kung saan ay para bang sasabog yun kapag napadikit sa matulis na bagay. At dahil napatitig ako ron ng matagal-tagal, hindi rin nakaligtas sa paningin ko na para bang may kung anong tumitibok o gumagalaw sa may binti niya. Nang mga sandaling yun ay mas lalo ko nang nakumpirma kung ano talaga ang nangyayari kay Luisito. Hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari sa akin, Mirna. Natatakot na ako. Shh! Huwag kang matakot, mahal. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Hindi ko alam kung bakit bigla-bigla ako nagkakaroon ng ganito. Ang sakit ng tenga ko tapos dumadagdag pa itong paglobo ng mga binti ko. Natatakot na talaga ako. Magpadala na kaya tayo sa ospital, mahal. Hindi ospital ang kailangan natin, mahal. Anong ibig mo sabihin? Kumonsulta muna tayo sa albularyo. Albularyo? Bakit? Alam mo naman na laki ko sa probinsya, hindi ba? Madalas akong nakakakita ng ganito nung bata pa ako sa lugar namin. Sa ganitong pagkakataon, sa tingin ko ay mas matutulungan tayo ng albularyo kesa sa doktor. Huwag kang mag-alala. Hahanap kaagad ako ng albularyo na makakatingin sa kalagayan mo sa lalong madaling panahon, mahal. Sige, mahal. Pakiusap. Hindi na ako mapakali. Ngayon ko lang ito naranasan. Parang pakiramdam ko ay kandila ko na nauupos. Hindi ko maipaliwanag ang nangyayari sa akin. Nandito lang ako, mahal. Hindi kita pababayaan. Malakas na lalo talaga ang duda ko ng mga sandaling yun na may kinalaman si nanay sa nangyayari kay Luisito. Mas lalong lumala kasi ang kalagayan niya matapos ang naging pagtatalo namin sa cellphone. At nasisiguro ko rin na walang balak si nanay na tanggalin ang barang niya sa kinakasama ko. Kaya naman wala akong ibang choice kung hindi ang humanap ng albularyo na kukontra sa barang niya. Ayoko sanang umabot sa ganun at gusto ko na magkusa na lang siyang bawiin ang barang dahil tiyak na masasaktan siya kapag kinalaban siya ng ibang albularyo. Pero sa pagpapalala niya ng kalagayan ni Luisito, ibig sabihin lang nun ay wala siyang balak na sumuko. Dapat sa araw na yun ako maghahanap ng albularyo at hindi ko na sana ipagpapabukas pa, kaya lang sa sobrang pagod ko talaga sa pag-aalaga kay Luisito at idagdag pa ang puyat, maaga akong nakatulog. Hindi ko lang alam kung anong oras ng mga sandaling yun pero naalimpungatan ako sa mahimbing kong pagkakatulog. Sumuot din sa tenga ko ang tunog ng paglangit-ngit ng pinto ng kwarto namin kaya napasilip ako sa may paanan ko para batuhin yun ng tingin kung sino ang nagbukas. Inaninag ko yon mula sa dilim hanggang sa namilog ang mga mata ko nang makita ko na may nakatayong figura doon. Parang nasisinagan ng liwanag ang mga mata nun kaya nakaramdam kagad ako ng pagtaas ng balahibo nang mapagtanto kong nakatingin siya ng diretsyo sa akin. At mas lalo akong natigilan nang makilala ko kung sino siya. Nanay? Hindi ko alam kung bakit hindi ko naisipan na gisingin si Luisito na mahimbing na natutulog sa tabi ko at bigla na lang akong tumayo at bumangon para lapitan si nanay na nasa may pintuan pa rin habang diretsyo pa rin na nakatingin sa akin. Pinagtatayuan ako ng balahibo sa paraan ng pagtitig niya pero nangunguna ang galit ko sa kanya. Nang makalapit na ako ay doon ko na nalakihan ang pagkakabukas ng pinto. Anong ginagawa mo dito, nanay? Paano ka nakapasok, ha? Nandito ka ba para tanggalin na ang barang ni Luisito? O nandito ka para magmatigas pa rin? Ano? Magsalita kayo! Hindi ko natuloy pa ang mga bala kong sabihin dahil sa biglaang pagpasok ng kung anong insekto sa loob ng bibig ko. Napahawak pa ako sa leeg ko habang pilit na umuubo sa pagbabakasakali na mailuluwa ko yon. Pero hindi, walang nangyari. Ramdam na ramdam ko na naluno ko yon ng tuluyan.
Nang batuhan ko ulit ng tingin si nanay, nakita ko ang pangisi na kumawala sa labi niya bago mabilis na sumara ang pintuan na nasa harapan ko sa hindi ko malaman na dahilan dahil hindi naman ganun kalakas ang hangin. At sa isang iglap lang din, naramdaman ko na may yumuyog-yog sa balikat ko at ang sunod ko na lang na napagtanto ay nagmulat na ako ng mga mata. Nakita ko ang mukha ni Luisito. Buti naman at gising ka na. Bakit? Anong nangyari? Binabangungot ka yata, mahal. Umuungol ka eh. Tapos parang sinasakal mo yung sarili mong leeg. Ha? Ano ba yung napanaginipan mo? Teka, panaginip lang pala yun. Anong sabi mo, mahal? Ano yung binubulong-bulong mo? Wala. Nanaginip nga ako. Masamang panaginip. Teka, anong oras na ba? 3:00 pa lang na madaling araw, mahal. Matulog na tayo ulit. Nagising lang talaga ako dahil binabangungot ka. Sige, mahal. Kumusta na ba ang pakiramdam mo? Medyo kumikirot pa rin ang paa ko. Hindi pa rin ako makagalaw na maayos. Pero hindi na katulad kanina. Kaya ko na itong daanin sa tulog lang. Yung sakit din ng tenga ko nawala na. Pero ramdam ko pa rin yung pag-iinit ng katawan ko. Para pa rin akong kandila na nauupos. O siya, bumalik na tayo sa pagtulog, mahal. Bukas din ay lalakad na ako para humanap ng albularyo na tutulong sa atin. Maaga pa lang ay aalis na ako. Sige, mahal. Kinaumagahan, maaga akong gumising dahil nga sa lalakarin ko na ang paghahanap ng albularyo. Kaya lang, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ramdam ko ang sama ng pakiramdam ko at ang bigat ng katawan ko. Tila ba binibiyak rin ang ulo ko sa sobrang sakit, kaya naman naisipan kong pawalain muna ang sama ng pakiramdam ko bago ko lumakad sa pakay kong paghahanap. Tinignan ko muna ang kalagayan ng mga binti ni Luisito at wala pa rin yung pinagbago. At dahil natutulog pa siya ng mga sandaling yon, hindi ko na muna siya inabala at lumabas ng kwarto para sana maghanda ng pagkain. Ngunit dahil pakiramdam ko ay hindi ko kayang makapaghanda ng almusal dahil pumipintig talaga ang sintido ko sa bawat pagkilos ko, kaya naisipan ko na makiusap muna sa anak ko para siya na muna ang magluto. Kumatok ako sa silid niya. Mga ilang minuto ring walang gumagalaw sa loob hanggang sa bumukas na nga ang pinto nun. Halos hindi ko nasilip ang loob ng kwarto ni Joy dahil mabilis siyang lumabas at sinarado rin yun para harapin ako. Ano ho bang kailangan niyo? Alam kong masama pa rin ang loob mo sa naging pag-uusap natin kahapon. Ako na ang humihingi ng pasensya kung nagkasagutan tayo. Masyado pa hong maaga para pag-usapan ho natin ulit yan. Ayoko na rin ho sanang ungkatin pa yon. Diretsuhin niyo na lang ho ako kung may kailangan ba kayo sa akin dahil kung wala, babalik na ho ako sa loob ng kwarto ko. Bakit ba lagi ka na lang nagkukulong sa kwarto mo? Naglalak ka rin ng pinto. Katulad ho ng sinabi ko nung unang araw ko dito sa poder nyo, ayoko ho kasi na basta-basta na lang na may pumapasok sa kwarto ko eh. Sana maintindihan nyo. Naiintindihan ko naman. Pasensya na. Uulitin ko ho, may kailangan ho ba kayo? Masama kasi ang pakiramdam ko ngayon, Joy. Para yatang hindi kakayanin ng katawan ko ang pagluluto ng pagkain natin. Baka pwedeng... Hindi ko pa natatapos ang mga sasabihin ko dahil naramdaman ko na ang pagbaliktad ng aking sikmura. At ang pakiramdam ko na para akong masusuka kaya naman mabilis akong tumakbo sa lababo. Sumuka ako roon ng tubig pero ang agad kong napansin ay ang nakasusulasok na amoy nun. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang kulay itim na yon. Kung ihahalin tulad ko ang amoy nun, para bang maduming tubig yon galing sa kanal. Meron din akong nakikita na kulay berde na parang lumot. Dahil doon lalo tuloy akong napasuka. Hinang-hina ako nang matapos kong magsuka. Agad ko ring tinawag ang anak ko para ipakita sa kanyang nangyayari sa akin. Nakikita mo ba yan, anak? Nakikita mo ba? Nagsusuka ako ng mabaho. Alam mong hindi ito normal. Hindi ko naman siguro kailangang ilihim to sa'yo dahil alam mo kung ano ang kayang gawin ng lola mo ring mo. Ano po bang gusto niyong iparating? Na binabarang kayo ni Lola? Bakit hindi? Kayang-kaya niyang gawin yun. Hindi normal ang nangyayari sa akin pati na rin sa Tito Luisito mo. Ngayon sabihin mo na wala siyang kinalaman dito. Ayoko na lang hong magsalita.
Hindi to maaari. Nung una si Luisito lang. Ngayon ako naman. Bakit? Dahil nagtalo kami kahapon sa pagtawag ko kaya ako naman ang pinupuntirian niya ngayon? Kaya ako naman ang binabarang niya ngayon? Saksakan na talaga ng kasamaan si nanay. Sinabi ko na ho sa inyo na huwag niyong pagsalitaan ng masama si Lola. Talagang ang lola mo pa rin ang kakampihan mo, Joy? Ayoko na hong makipagtalo pa sa inyo. Pagkatapos ng huling sinabi ng anak ko, tinalikuran niya na ako at pumasok na ulit siya sa kwarto niya. At kahit nangihina pa rin ako, kinuha ko ang cellphone ko at muling tinawagan si nanay. Pero nakailang subok na ako na tawagan siya pero hindi na siya magawang makontak. Dumoble tuloy ang nararamdaman kong galit. Akala ko ay magiging panandalian lang ang sakit na mararamdaman ng ulo at katawan ko pero hindi ko na rin kinaya hanggang sa makaidlip ako sa tabi ni Luisito. Nagising na lang ako nang marinig ko na naman ang pagdaing niya sa tabi ko. Mahal, anong nangyayari? Kumikirot na naman ang mga binti ko, Mirna. Ang sakit. Parang may kung anong gumagapang sa kalamnan ko. Ha? Teka, titignan ko ang binti mo. Babangon na sana ako noon kaya tinanggal ko na ang nakabalot na kumot sa katawan ko. Kaya lang, natigilan ako nang makita ko ang pag-umbok ng tiyan ko. Hindi yun ang normal na bilog ng tiyan ko kaya napansin ko rin yun kagad. Nakita rin ni Luisito ang tinitignan ko kaya naagaw din doon ang atensyon niya. Ano nangyayari din sa'yo, mahal? Bakit lumulobo ang tiyan mo? Hindi ko alam. Nagising na lang ako na ganito na. Ano? Pati ba naman ikaw? Teka, punong-puno rin ng buhok mo yung una na hinigaan mo. Ha? Napalingon ako sa una na hinigaan ko lang kanina at nakita ko na kumpul-kumpul doon ang nalagas kong buhok na halatang hindi rin normal. Doon na ako binalot ng matinding takot at kaba. Nagsisimula na rin akong dumaing dahil ramdam ko na ang pamimilipit ng sikmura ko. Sinasabayan na rin yun ng mga daing ni Luisito. Ano na ba talaga nangyayari sa ating dalawa, Mirna? Natatakot na ako para sa kalagayan natin. Hindi ba dapat magpasugod na tayo sa ospital? Hindi nga ospital ang kailangan natin. At paano ka naman nakasisiguro na albularyo ang kailangan natin? Dahil barang ito. Barang ito, Luisito. Barang? Magsalita ka. Paano mo nasabing barang to? May alam ka ba sa nangyayari sa akin? Sa atin? Basta. Anong basta? Para na ako nauupos na kandila rito, Mirna. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? May inililihim ka ba? Wala. Wala. Hindi ako naniniwala. Mahabang kwento, Luisito. Sa ngayon, kailangan muna nating mag-isip ng paraan kung anong dapat nating gawin o kung paano tayo makakahanap ng albularyo. Pero hindi ko naman alam kung paano dahil maging ako, hindi na rin ako makakilos. Grabe na ang sakit ng tiyan ko. Naglalagas pa ang buhok ko. Paano na to? Hindi ko na rin alam ang gagawin. Kung totoo ang sinasabi mo na barang to, bakit naman niya tayo binabarang? At sinong gagawa nito sa atin? Bakit tayong dalawa pa ang pinupuntirya niya? Kung ako na lang sana. Ang hirap ng ganito. Pareho tayong mahina. Hanggang dito na lang ba tayo? Mamamatay na lang ba tayong ganito? Nakaramdam ako ng takot sa sinabi ni Luisito kaya naman kahit nahihirapan akong bumangon at doble-doble talaga ang sakit na nararamdaman ko sa tiyan ko, lumabas muna ako para subukan ulit na tawagan si nanay. Dahan-dahan lang ang kilos ko dahil gabi na rin at pasado 9:00 na. Ayoko naman na maistorbo ko ang anak kong natutulog na sa silid niya. Nangangamba rin kasi ko na marinig na naman niya ang mga sasabihin ko sa lola niya na pagsisimula na naman ang pagtatalo namin lalo na at alam kong kampi siya lagi kay nanay. Idadial ko na sana ang number ni nanay pero hindi yun natuloy nang sunod-sunod na pagkatok ng pinto ang narinig ko. Kahit nahihirapan na naman akong maglakad dahil sa laki ng tiyan ko, dumiretso na ako ron para pagbuksan kung sino man yun. Doon ay biglang namilog ang mga mata ko nang makita ko si nanay. At sa mga oras na ito, alam kong hindi ako nananaginip. Napansin ko sa mga mata niya ang pag-aalala hanggang sa unti-unting bumaba ang tingin niya sa nakaumbok kong tiyan. Anak! Mirna! Anak, may gana pa kayong tawagin akong anak matapos itong ginagawa ninyo sa akin ngayon? Nakikita niyo ba ito? Nakikita niyo ba itong lumobo kong tiyan? Gawain ba ito ng isang ina sa kanyang anak? Anak,
Pwede bang wag niyo akong matawag-tawag na anak? Ano bang ginagawa niyo rito? Bakit pa kayo lumuwas at pumunta rito? Ang kapal naman ng mukha niyo para magpakita pa sa akin ng harap-harapan matapos niyo akong barangin. Ang malala pa doon, dinamay niyo pa si Luisito na walang kaalam-alam sa nangyayari. Pumunta ako rito para ipaliwanag at patunayan sa'yo na wala akong kinalaman sa kung anong nangyayari sa'yo, pati na rin sa kinakasama mo. Hanggang sa harap-harapan ba naman itatanggi niyo pa, inay? Sige nga, paano niya ipapaliwanag itong nangyayari sa akin ngayon, sa amin ni Luisito? Ayun si Luisito sa kwarto namin, hindi halos makatayo dahil sa lumulobo niyang paa at binti, na para na raw siyang nauupos na kandila. Habang ako, heto ko, bigla na lang lumobo ang tiyan ko matapos kong mapanaginipan na nakalunok ako ng insekto. Nakakatawa nga dahil nakita ko rin kayo sa bangungot na yon. Ito pa, ayan, naglalagas pa ang buhok ko. Sa sobrang galit na nararamdaman ko, ay sinadya ko pang sabunutan ng sarili kong buhok para maipakita ko sa kanya na natatanggal na ang buhok ko sa ulo ng ganun lang kadali. Napatingin naman siya ron at halata ang gulat sa kanyang ekspresyon. Oh, bakit parang gulat na gulat kayo? Hindi ba kayo ang may gawa nito sa akin? Talagang paninindigan niyo pa rin yung pagmamaang-maangan niyo? Tama na ang pagpapanggap, inay. Nandito ka na rin naman Aminin niyo na lang. Pwede bang pakinggan mo ko, Mirna? Hindi nga ako ang may kagagawa ng nangyayari sa'yo. Bakit ba ayaw mong maniwala? Dahil katulad ng sinabi ko, kayo lang ang may motibo na gawin to. Galit ka kay Luisito kaya mo siya binarang. At dahil nagalit kayo sa tawag ko, kaya ako naman ang binabarang nyo ngayon. Biglang napabaling sa gilid ang ulo ko nang makatanggap ako ng malakas na sampal mula kay nanay. Nang mga sandaling yun, para akong natauhan at doon ko na napagtanto na grabe na pala ang pagsigaw ko. Nang ibalik ko na ulit ang tingin ko kay nanay, naluluha na siya pero mababakas pa rin ang galit niya. Wala nga akong kinalaman sa nangyayari sa iyo at sa kinakasama mo, Mirna. Ilang beses ko bang paulit-ulit na sasabihin yan sa iyo? Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Ganyan ka na ba kagalit sa akin para mabulag ka at hindi mo makita na nandito ako dahil nag-aalala ako sa kalagayan mo? Nandito ako para tulungan ka. Kung sinasabi niyo na hindi kayo ang bumarang sa amin ni Luisito, sino? Wala naman akong ibang maisip na gagawa nito sa amin. Mabait na tao si Luisito. Wala rin naman akong kaaway. Lola? Hindi na nasagot pa ni nanay ang tanong ko dahil sabay na kaming napatingin sa may likuran ko nang marinig naming pareho ang boses ng anak ko. Nang batuhan ko rin ng tingin si Joy, kita ko ang gulat ng ekspresyon niya habang nakatingin sa lola mo ring niya. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko na para bang natatakot siya. Maya-maya pa ay kusa na lang din pumasok si nanay sa loob ng bahay namin habang diretso pa rin nakatingin sa anak ko. Dire-diretso siyang naglakad palapit kay Joy pero huminto rin lang ng ilang hakbang na lang ang layo niya. Lola, ano hong ginagawa niyo rito? Hindi ko akalain na magagawa mo ito, Joy. Nung una, hindi pa ako naniniwala Pinapaniwala ko ang sarili ko na hindi mo yun magagawa pero nagkamali ako. Lola, wag mo akong malola, Lola. Bakit ka umabot sa ganito, Joy? Alam na alam mong tinuruan lang kita ng kakayahan ko na yon para matuto kang ipaglaban at ipaghiganti ang sarili mo sa mga taong tumatapak at nanghahamak sa'yo. Pero ang gamitin ang kakayahan na yon sa sarili mong kadugo, maling-mali. Napakunot ang noo ko sa mga narinig ko mula kay nanay. May kirot na rin akong nararamdaman sa puso ko dahil meron na akong konting ideya sa pinag-uusapan nila. Kahit sa kabila nun ay gulong-gulo pa rin ako. At dahil may parte sa utak ko na ayaw pa ring maniwala, umabante na ako at nagsalita para sumingit sa usapan nila. Teka, anong pinag-uusapan nyo? Anong ibig sabihin ng mga naririnig ko? May dapat ba akong malaman, Joy? Hindi kayo ang gusto kong makausap. Si Lola mo ring lang. Talaga bang ganyan kakabastos sa nanay mo, Joy? Hindi kita tinuruan na maging ganyan. Dahil hindi niyo ako kailangan turuan sa kung ano ang dapat kong maramdaman sa kanya, Lola. May sarili na akong pag-iisip para makaramdam ng galit at alam kong valid tong nararamdaman ko. Dahil bata pa lang ay totoo naman na pinabayaan niya ako. Kaya mo binarang ang sarili mong ina?
Pakiramdam ko ay binagsakan na ako ng langit at lupa sa narinig kong binitawan na salita ni Nanay Muring. Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay Nanay, pati na rin kay Joy. Tinignan ko nang hindi makapaniwala ang anak ko habang naluluha. Totoo ba yon, Joy? Totoo ba? Sumagot ka! Bakit hindi? Kaya ko namang gawin kaya ginawa ko. Joy! Sinisi ko pa si Nanay na siyang may kagagawan ng nangyayari sa akin pati na rin kay Luisito. Tapos malalaman ko na ikaw palang may kagagawan nito? Na ikaw palang bumabarang sa amin? Dahil gusto ko kayong turuan ng leksyon na ito lang ang kayang gawin ng batang inabandona at pinabayaan mo para lang sa lalaking yon. Hindi ako makapaniwala na naririnig ko ang mga salitang yan mula sa iyo, Joy. Naputol na naman ang pag-uusap namin nang marinig ko na naman ang malakas na paghiyaw ni Luisito mula sa kwarto namin. Kakaiba na ngayon ang pagsigaw niya, kaya naman binalot na ako ng takot sa katawan. Nagkatinginan kaming pareho ni Nanay pero ako ang unang umiwas ng tingin dahil kahit nahihirapan ay tinakbo ko na ang silid namin. Nadatnan ko si Luisito na namimilipit sa sakit habang medyo nagpapagulong-gulong pa siya sa kama. Luisito, anong nangyayari sa'yo? Anong nararamdaman mo? Ang sakit, Mirna. Ang sakit. Parang pinapatakan na mainit ang kandila ang mismong kalamnan ko. Diyos ko po, Mariosep! Bakit, Inay? Napalingon ako kay Nanay sa narinig kong reaksyon niya. Nang balingan ko siya ng tingin, kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya habang diretso pa rin siyang nakatingin kay Luisito. Nakatingin siya sa mga paa at binti nito na lumulobo pa rin at halos nangingitim na. Itigil mo na ito, Joy! Mapapatay mo na siya! Mapapatay? Tama na ito, Joy! Tanggalin mo na ang barang mo sa lalaking ito! Hindi ko tatanggalin. Kung hindi lang kayo nandito, baka mapatay ko pang lalaking yan na dapat bukas na bukas din, hindi na siya masisinagan pa ng araw. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Joy? Rinig na rinig at alam na alam ko ang ginagawa ko, Lola. Kaya wag niyo na ho akong subukan pang pigilan. Aray! Ang sakit! Tulungan niyo ako! Hindi ko na kaya ang sakit. Para na akong mamamatay sa sakit. Bakit ganito nararamdaman ko? Sinusunog na ba ako ng buhay? Tama lang yan. Sinusunog ka na talaga ng buhay sa impyerno dahil inagaw mo ang mama ko sa akin. Ikaw ang pinili niya kaysa sa akin kaya mauna ka na. Huwag kang mag-alala. Isusunod ko rin naman siya sa'yo. Joy, ano ba? Tigilan mo na ito. Huwag mong idamay rito si Luisito. Ano ba? Hanggang ngayon ba? Siya pa rin talagang pinipili niyo? Ha? Hayaan niyo. Susunod na rin naman kayo eh. Kung hindi ka titigil, mapipilitan akong labanan ka, Joy. Gusto mo ba na kontrahin ko ang barang mo? Itigil mo na ito, Apo, ngayon din. Lola, kakampihan mo siya kaysa sa akin? Tayo lang ang magkakampi, hindi ba? Ikaw ang nagsabi na tayo lang ang magkakampi. Pero bakit ganun? Dahil mali ang ginagawa mo, Joy. Kaya ako na ang nakikiusap sa'yo. Tama na, Apo. Tigilan mo na ito. Hindi ako titigil hanggat hindi sila namamatay. Nagulat na lang kaming pareho ni Nanay Muring nang tumakbo na papalabas si Joy. Mabilis siyang hinabol ni Nanay habang ako naman ay binalingan ko ulit ng atensyon si Luisito. Ngayon ay hindi na siya dumadaing. Nakaramdam talaga ako ng takot dahil buong akala ko ay binawian na siya ng buhay. Pero nakahinga naman ako ng maluwag nang mapagtanto ko na nawalan lang siya ng malay dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Nagpasya tuloy ako na lumabas din at sundan si Nanay Muring. Nakita ko si Nanay na nasa labas ng pintuan ng kwarto ni Joy habang kinakatok niya yon ng paulit-ulit. Joy, buksan mo itong pinto. Nakikiusap na ako sa iyo na tigilan mo na ang pagpapahirap mo sa mama mo at sa kinakasama niya. Buksan mo ito. Hindi po. Buo na ang desisyon ko, Lola. Hindi ako titigil hanggat hindi sila napuputulan ng hininga. Talaga bang inuubos mo ang pasensya ko? Nagmadali naman akong lumapit sa may counter na malapit sa TV para kunin doon ang susi nung kwarto ni Joy.
Aabutin ko pa lang sana yung susi, kaso nga lang naramdaman ko ang malakas na pagpilipit ng sikmura ko at dahil sa sobrang sakit nun, ramdam na ramdam ko ang biglang paghihina ng dalawang tuhod ko kaya kusa na lang akong napabagsak at napahiga sa sahig. Aray! Ang sakit! Mirna! Anak! Ang sakit ng tiyan ko, inay! Ang sakit! Titignan ko ang tiyan mo! Mabilis na iniangat ni nanay ang suot kong damit kaya lumabas ang bilugan kong tiyan na para bang puputok na sa sobrang laki. Hinawakan niya yon at ramdam ko ang init ng palad niya na nagpapilipit ulit sa akin sa hindi ko malaman na dahilan. Napasigaw na naman ako ng mas malala. Napaisip na rin ako kung may ginagawa ba talaga si nanay sa tiyan ko para manakit yun ng sobra. Pero nakikita ko naman na nakadampi lang naman ang kamay niya roon. Ngunit ang hindi nakaligtas sa paningin ko ay ang tila kakaibang paggalaw ng kamay ko. Para bang may alupihan doon na nakabakat habang gumagapang ng paikot-ikot sa loob. Napasigaw na naman ako sa takot, kasabay rin nun ang pagdaing ko sa sakit. Anong nangyayari? Bakit may gumagalaw sa loob ng tiyan ko? Pinasukan ka ng insekto sa katawan ng anak mo. Ho? Kailangan ay matigil na ito. Kailangan na nating mapigilan si Joy dahil nakakasiguro ko na ilang oras na lang ay mamamatay na ang kinakasama mo. At mukhang hindi rin nagbibiro ang anak mo na isusunod ka niya. Inay, tulungan niyo po ako. Kami ni Luisito. Huwag niyong hayaan na mamatay kami. Nakikiusap po ako. Hindi talaga ako papayag, anak. Anak pa rin kita kahit pagbali-balik ta rin ang mundo. Wala na akong pagpipilian ngayon kung hindi ang kalabanin si Joy. Nang sa gayon ay makontra ko na ang barang niya sa inyong dalawa. Nandyan ho sa counter yung susi ng kwarto ni Joy, inay. Mabilis na tumayo si nanay at kinuha niya nga ang susi habang ako naman ay pinilit kong makasandal sa dingding kahit na ang sakit-sakit pa rin talaga ng tiyan ko. Binuksan ni nanay ang kwarto ni Joy. Sumilip ako at mula sa pwesto ko, doon ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang ayos ng kwarto niya. Puno yun ng nakasinding itim na kandila. May mga bote rin na may lamang insekto at may tubig din na malabo. Nakaluhod si Joy sa maliit na lamesa na para bang tinuturing niya yung altar. Diyos ko, hindi ko akalain na ganito na ang lagay ng kwarto ng anak ko. Wala akong kaalam-alam na dyan niya na ginagawa ang pambabarang niya sa amin dahil ni makaapak sa kwarto niya ay hindi ko magawa dahil pinagbabawalan niya ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Mirna. Kung may dapat sisihin, ako yun. Tama ka. Mali na tinuruan ko siya ng kaalaman ko sa pambabarang. Hindi ko alam na gagamitin niya yun mismo sa inyo. Pigilan niyo siya, inay. Nagsisimula na namang sumakit ang tiyan ko. Nag-aalala na rin ako sa kalagayan ni Luisito sa loob ng silid namin. Joy, kung talagang hindi kita mapapakiusapan na huminto na, pues hindi ako mangingimi na saktan ka talaga. Para bang walang naririnig si Joy sa sinabi ni nanay dahil nanatili pa rin siyang nakaluhod at parang abalang-abala sa pinagmamasdan niyang altar. Nakatalikod kasi siya kaya hindi ko makita kung anong ginagawa niya. Napagawi naman ang tingin ko kay nanay nang marinig ko na may binubulong siya. Pipilitin ko sanang intindihin kung ano ba ang binubulong niya pero hindi ko na nagawa dahil nabaling ko na ang tingin ko sa anak ko nang sumigaw siya ng malakas. Isang palahaw yun na parang nasasaktan. Kitang-kita ko na napahiga siya sa sahig at parang naninigas ang kanyang mga kamay habang nasasaktan. Nang mga sandaling yun, wala na rin akong nararamdaman na kirot sa tiyan ko, kaya nagawa ko ng tumayo ng dahan-dahan. Ah! Ang sakit! Tama na, Lola! Masakit na po! Naninigas na ang mga kamay ko! Tama na po! Pinilit mong gawin ko ito sa'yo, Joy. Alam mo naman na mas doble ang lakas ng sakit na kaya kong ibigay sa'yo dahil matagal na akong mambabarang kesa sa kakayahan mo. Ngayon, mas danasin mo ang tripling sakit na ibibigay ko sa'yo. Ah! Ang init! Lola! Tama na po! Ang init! Tatanggalin mo na ba ang barang na nilagay mo sa mama mo at sa kinakasama niya? Sumagot ka! Hindi! Ayoko! Nararapat lang na danasin nila yon.
Halata ang hirap sa pananalita ng anak ko dahil sa nararamdaman niyang sakit. Pero kahit ganoon, halata pa rin ang pagiging determinado niya na hindi pa rin sumuko. Matigas pa rin talaga siya na hindi bawiin ang barang niya sa amin ni Luisito. Hindi ko maiwasan na hindi mapaluha. Ganun talaga ang lalim ng galit niya sa akin para gawin ito. Napapikit na lang ako nang makita ko na napadapa na siya sa sahig. Para siyang nahihirapan na huminga. Kumakalmot na rin siya sa sahig at tila pinipilit na makalapit sa lola mo rin niya. Alam mong mas malala pa ang kaya kong ibigay na sakit sa'yo, Joy! Huwag mong hintayin na gawin ko pa sa'yo yon! Tanggalin mo na ang barang mo sa mama mo para hindi na tayo humantong pa sa ganito! Ayoko! Ayoko! Pwes, ito ang sayo! Ah! Aray! Ang sakit po, Lola! Masasaktan ka talaga dahil sa pagmamatigas mo! Aray! Aray! Ang mga daliri ko! Nababali na! Tama na, Lola! Parang awa niyo na! Hindi ko na ho kayang sakit! Kita ko na parang kusang nabali ang braso at binti ni Joy kaya nagpagulong-gulong na naman siya sa sahig dahil sa sakit. Sobra na ang pagpatak ng luha ko dahil kahit ako ay nasasaktan sa nakikita ko. Hindi ko na kayang makita na nasasaktan ang sarili kong anak kaya naman hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko at saka mabilis na akong lumapit kay Nanay Moring. Hinawakan ko ang balikat ni Nanay. Tama na, Inay. Tama na ho ang pagpapahirap niyo kay Joy. Hindi ko ho kayang nakikita siyang nasasaktan. Tama na ho. Hindi maaari. Kung hindi niya tatanggalin ng kusa ang barang niya sa'yo at sa kinakasama mo, hindi ko yun matatanggal at mamamatay kayo. Tanging pangkontra lang ang kaya kong gawin. Pero nasasaktan na ho ang anak ko. Alam kong sobrang sakit ang ginawa niyo sa kanya at hindi ko matiis na makita yun. Naririnig mo ba ang sinasabi ng ina mo, Joy? Ganyan ang tunay na pagmamahal ng isang ina sa anak. Tignan mo nga ako. Kahit galit ako sa nanay mo, hindi ko rin siya kayang makita na nasasaktan. Maiintindihan mo rin ang ina mo kapag nasa sitwasyon mo na rin kami. Anak, Joy, sige na. Ayos na kay Mama. Galit ka sa akin, tanggap ko na yon. Pero nakikiusap ako. Huwag mo nang idamay ang Tito Luisito mo. Sa akin ka na lang magalit. Sa akin mo na lang ibigay ang barang na yan. Huwag na sa kanya. Mabait na tao ang Tito Luisito mo. Hindi niya deserve ito. Sa akin na lang, anak. Sa akin na lang. Tatanggapin ko yan ang buong buo. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa pagitan naming lahat. Ang tanging maririnig lang ay ang pag-iyak ko, ngunit hindi nagtagal, narinig ko na rin ang paghikbi ni Joy habang nakadapa pa rin siya sa sahig. Hindi na siya namimilipit sa sahig dahil tuluyang huminto na rin si Nanay sa kanyang pagbulong. Dahil palakas ng palakas ang paghikbi ni Joy, kusa na akong lumapit sa kanya. Wala na rin akong nararamdamang sakit sa tiyan ko pero malaki pa rin yun kaya medyo nahirapan akong lumuhod. Nang makaluhod na ako, hinaplos ko ng dahan-dahan ang buhok ng anak ko. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ako galit sa'yo. Hindi ako galit dito dahil sa ginawa mo. Sa totoo lang, mas galit ako sa sarili ko dahil hinayaan ko na makaramdam ka ng galit sa akin. Dahil kung naging mabuting ina lang ako sa'yo, kung hindi sana kita pinabayaan, hindi ka magiging ganyan sa akin. Ayos lang, anak. Naiintindihan ka ni Mama. May kasalanan din ako. Dapat nakinig ako sa'yo, Mirna. Tama ka na walang magandang maidudulot ang kaalaman ko na ito sa pambabarang. Nangyari na ho ang nangyari, Inay, at tanggap ko na ho yun. Kaya anak, humihingi rin ng sorry sa'yo si Mama, ha? Dahan-dahang umangat ang ulo ng anak ko mula sa pagkakasubsob niya sa sahig. Nagkasalubong ang mga mata namin hanggang sa umupo na rin siya at niyakap ako. Umiyak siya sa akin kaya napaiyak na rin ako. Sorry, Ma. Sorry po. Nadala lang talaga ako ng sobrang galit ko sa'yo pati na rin sa kinakasama mo. Naiintindihan ko, anak. Sorry din.
Mabuti na lang at hindi pa ganun kalakas ang kakayahan ni Joy dahil kung nagkataon, baka isang subok pa lang niya ay mapatay niya na si Luisito. Si Luisito, wag po kayong mag-alala. Tatanggalin ko na po ang barang sa kanya pati na rin po sa inyo, Ma. Nakakapagtaka lang dahil hindi ko tinuro sa iyo ang pagpapalobo ng parte ng katawan ng tao. Gulat na gulat ako na malamang kaya mong gawin yon. Palihim ko pong pinanonood kayo, Lola. Kaya naman pala, wag mo na itong uulitin, Joy. Hindi maganda ang ginawa mo. Sinabi ko na sa'yo, gamitin mo lang ang kaalaman mo sa mga taong nanghahamak sa'yo. Pero sana, nakinig na lang talaga ako sa mama mo na tigilan na ito. Hindi na ho talaga mauulit, Lola. Sorry po, Lola. Sorry po, Mama. Tumupad sa pangako ang anak ko at tinanggal niya nga ang kakaibang karamdaman namin ni Luisito. Parang wala lang nangyari nang tuluyan nang natanggal ang panlolobo ng tiyan ko at ng binti ni Luisito. Pero kahit ganoon, pinili namin na wag nang ipaalam kay Luisito ang totoong nambarang sa amin dahil ayoko rin na mag-iba na ang tingin niya sa anak ko. Nangako rin naman si Joy na hindi na uulit. Sinabi ko na lang kay Luisito na sinanay ang albularyo na tumulong para gumaling kaming pareho na agad naman niyang pinaniwalaan. Naging okay na rin ang relasyon namin ni nanay. Sa katunayan ay nanatili pa siya sa bahay namin ni Luisito ng ilang araw. Nay Moring, kung ako ho sa inyo, wag na ho kayong bumalik sa probinsya. Dumito na lang ho sana kayo sa puder namin ni Mirna. Pareho naman ho kami may trabaho ni Mirna eh. Kayang-kaya ho namin tustusan kung dito na kayo titira. Para sama-sama na rin ho tayong lahat. Ako, si Mirna, si Joy at kayo ho. Nako, ikaw talaga ay giliw na giliw sa akin, ano? Ngayon naiintindihan ko na si Mirna kung bakit mahal na mahal ka ng anak ko. Pero kailangan kong tanggihan ang alok mo sa akin, iho. Mamimiss ko kasi ang probinsya. Pero paano po yun? Mag-isa na lang kayo ron, Lola. Tama naman po kasi si Tito Luisito eh. Dito na lang po kayo para sama-sama na tayong lahat. Oo nga, Inay. Huwag niyo kong alalahanin. Kaya ko pa ang sarili ko. Huwag niyo kong ituring na parang ang tanda-tanda ko na. Hayaan niyo, bibisita naman ako sa inyo palagi. Pangako yan. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.